Good morning, good afternoon, good evening po. Lalo na ngayon, magandang araw ng Sunday. Kahit po Sunday, napilitan tayo. Hindi naman napilitan, pero kailangan kong gawin talaga ito. Tayo, nasa simpleng lugar lang tayo. Ano po? Ang pag-usapan po natin itong napapansin ko po, observation ng inyong lingkod dito po sa aking channel na gamit na gamit at patuloy pong ginagamit ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Okay, na ngayon ay nandyan po sa ICC. Alam naman natin matapos siyang hulihin ng Interpol at ng PNP noong last week. Nung araw na yan ay nagsimula pa at lalong tumitindi. Okay? Kaya ko sinasabing gamit na gamit, ginagamit kasi po panahon ng eleksyon. Okay? Ngayong dito sa ating bayan. Ginagamit nila ito propaganda para sa tingin nila ay makakuha sila ng suporta sa mamamayan Pilipino this coming election sa Mayo. Sinisira nila, binabanata nila si Pangulong Marcos, kapulisan at ang buong gobyerno tungkol sa pagkakahuli at problema ngayon sa kasalukuyan o kalagayan ni Mr. Duterte, dating Pangulo. Okay? At napansin ko po, mula nang hulihin si Duterte at ngayon at maaaring sa susunod na araw, wala na pong tinatalakay ang mga kandidato na lalo na yung identify sa mga Duterte na plataforma di gobyerno o plano nila para tugunan ang maraming problema ng ating bansa. Okay? Yan ang isang nakikita ko. Ako sa entablado, nandiyan na nakabang na sila, aristuhin na ako. No! Bahaan na kayo, sige. Damay na! Kawawa ang Pilipinas! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Hanggang gano'n na lang po sila, batiko sa gobyerno, paawa, gagamitin nila ang sinasabing sitwasyon ni Digong doon po sa ICC. Pero kabaligtaran po lahat dahil sisiguraduhin po ng ICC na maganda ang pakiramdam, maayos ang kalagayan ni Digong dahil ang gusto po ng ICC ay maharap ni Digong ang kaso niya. Malitis si Digong. Yan po ang gusto ng ICC. Hindi po gusto ng ICC na may mangyaring masama kay Digong. Yan po ang totoo. At eto po, si BP Sara mismo ang nagpatotoo na umayos ang pakiramdam ni Digong, nakapagpahinga ng mahaba, umaliwalas ang mukha. Siya po ay well taken care of. Kaya kabaligtaran po ang mga sinasabi ni Bongo at syempre paawa effect ang alalay ng dating Pangulo. Yun ang napansin ko. Paulit-ulit sa mga rally, political campaign nila ang batikos sa gobyerno at lahat ay paghahayag ng naaawa. Mahal nila ang dating Pangulong Duterte. Pero sila'y kandidato. So tayong mga botante, ibuboto ba natin sila dahil naaawa sila kay Duterte? Ibuboto ba natin sila dahil binabanata nila ang gobyerno doon sa pagpapatupad ng rule of law? Batas? Di ba? Warrant of arrest? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Meron pong kaso na ipinail ang mga Pilipino na biktima umano ng human rights violation mula nung mayor at naging Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Yun po yung issue eh. Hindi po Philippine government
hindi si Pangulong Marcos, hindi si General Torre at ang ating pamahalaan ang complainant o nagreklamo before ICC. Ang nagreklamo mga kaibigan at nagfile ng mga kaso against Duterte at iba pa, mamamayang Pilipino na mga kamag-anak ng Operation Tokhang na pinaniniwala ang human rights violation dahil walang kalaban-laban. Ang sinasabi nilang 20 hanggang 30,000 mga kaibigan na buhay na nawala sa kampanya. Maganda ang layunin ng kampanya ni Duterte against war against drug dahil talaga namang salot ang illegal drugs. Pero ang pamamaraan ang siyang mali dahil naging biktima ang sibilyan, nakapagkamalan yung iba at totally hindi pinatupad ang batas. Kasi ang isang tao kapag suspect sa anumang bagay, hindi lang sa drugs, dapat mong hulihin, dapat mong imbestigahan, dapat mong kasuhan. Wala pong nangyaring ganon. Pag suspect ka na ikaw may kinalaman, may Operation Tokhang, mawawala na, nakakaputo ka na, wala nang imbestigasyon, namamatay na po yung sibilyan na target ng Tokhang. Yun po yung nangyari, huwag natin kakalimutan. Inililihis po kasi ng mga politiko at sa tingin ko, akin pong sariling observation, huwag naman kayo magagalit ng mga Duterte supporters at kung sino man kayo sa buong mundo. Okay? Yung paawa, drama, nag-aalawan, yun ang ginagamit nila para magalit at maawa ang taong bayan para sila ay ubuto. 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Kaya samahan ko siya doon. Dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. So, puro ganyan na po ang maririnig natin dito kay Bongo. Puro paawa, puro pagkuha ng simpatya kay Digong dahil parang ang gusto niya po nga ipaintindi sa mga tao, sa mga manonood sa kanya, sa mga makakapanood ng video niya, ay siya ang makakapagligtas kay Digong. Nagagawin niya ang lahat para kay Digong pero hindi para sa bayan. Kayo ba maniniwala ba kayo walang tsinelas si Digong doon? O kung wala man tsinelas, ba't hindi bili ni Sara magkano lang ang tsinelas? Diba? Yan ang problema, hindi sumama si Hanilet. O, hindi nadala yung mga gamit. O, di sana pinagdala ng tsinelas. Alaban tsinelas si Digong galing ng Hong Kong. Di sana binili ng tsinelas or, diba, nung nandoon sa Villamor Air Base, inimpake lahat ng kagamitan at saka inilagay yung tsinelas doon. Diba? Itong si Bongo, puro paawa epek eh. Sa totoo lang, habang pinapanood ko to, nandidiri ako. Nakakadiri. Na meron tayong ganyang senador. Diba? Ito ang problema. Kapag masyado kang tumatanaw ng utang na loob sa taong nagluklok sa'yo, sa taong ginawa kang senador. Kaya napakagandang pagkakataon para po sa mga Pilipino na mapag-isip-isip nila.
na ito bang senador na to, etong si Bongo ba ay deserve ba talaga nito na maging senador? Dahil ito yung senador ni Digong, hindi senador ng bayan. Ito po yung naglilingkod. Dahil sa utos ni Digong, puro kumpas ni Digong, puro sabi ni Digong, wala po itong sariling pag-iisip. Walang sariling wisyo. Nakadepende ang kilos nito, nakadepende ang mga ginagawa nito dahil kay Digong. Kailan makakawala sa anino ni Digong itong si Bongo? Malabo po. Kasi yun po ang kanyang pagtanaw ng utang na loob. So kanino ba dapat magkaroon ng utang na loob ang isang Bongo? Kanino ba dapat magsilbi ang isang Bongo? Sa taong bayan o kay Digong? Diba? Napaka-pangit po talaga na magkaroon tayo ng ganyang senador. Kung meron po na mga artista na kumakandidatong senador, mayor, congressman, gobernador, ngayon po, ang mga senador po ang nagiging artista, pangpamas, ang mga acting. At talaga naman pong with background music pa, talagang ikay madadala sa kanilang mga drama. Pero yun nga po, hindi po tayo dapat magpadala sa mga ganitong kandidato dahil ito po yung mga delikadong manalo dahil hindi po ito magsisilbi sa bayan. Bagkus, ang uunahin po nila ay ang kanilang mga pansariling interes at ang kanilang anito. Ito ang tanong ko sa mga politiko na gumagamit ng isyong yan. Sa palagay nyo, pag naawa ang botante, pag nakuha sa drama ang botante, iboboto na kayo? At kakalimutan nila ang ibang kandidato dahil sila'y naniniwalang nakakaawa at yung mga dramang yan, kahit na drama lang, ay para suportahan. Again, tatanungin ko kayo mga politiko, sa palagay nyo, isasakripisyo ng mga botante sa buong mundo na Pilipino na iboboto kayo dahil naaawa sa inyo, dahil nadala kayo sa drama. Hindi ba dapat ang idinidiin ng mga kandidato sa kahit saan mang political party kayo nanggagaling ay yung agenda kung paano kayo makatulong sa bansa, paano makatulong sa bayan, paano matulungan ang mga mamamayang nangangailangan sa isyong pang-ekonomiya, seguridad, buhay manggagawa, buhay farmers, lahat ng sektor, kabataang nag-aaral, national at internal security, foreign policy. Okay? Ang mga senador po ito mga takbong for national, kayo yung mga mag-a-approve ng mga international treaty. Pag pinapasok ng gobyerno, subject for approval ng Senado. Di ba dapat tinatalakay niyo yan? Dapat may panukala kayo dyan. Di ba dapat malawak ang inyong kaalaman sa national at international law? Dahil kayo ay kumakandidato sa national position na napakataas na institusyon, ang Senado ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi ho ba ganon? Huwag natin at huwag po ninyong kuhanin ang simpati o pagsuporta sa inyo ng taong bayan dahil naaawa sa inyo. Dahil ginagamit nyo ang pangalan ng mga Duterte. Ang kawawa si Duterte. Nakakulong na siya sa napakalayong lugar, ginagamit pa nyo. Yun ang aking sariling opinion at observation. Ginagamit ng mga politiko sa kanilang pagsasalita, sa kanilang mga kampanya, sa mga stage, kung saan may mga rally, sa mga press conference, sa mga interview. Ginagamit nyo si Duterte. Gusto nyo maging senador kayo dahil ginamit nyo si Duterte? Hindi ba mga kaibigan, mas magandang maging senador ka dahil ikaw ay may alam, dahil ikaw ay may magandang plataforma, dahil ikaw ay maraming gustong gawin para sa bayan? Pero pag ang galawan mga kaibigan ay gusto mo lang maging senador para ipagtanggol ang mga Duterte or sirain ang ating gobyerno under President Marcos, anong klaseng public service yan? Anong klaseng public servant yan? Anong klase namang opisyal? Ang mahalaga quality, nakapaloob ang kaalaman, sakripisyo, okay? At pagiging national official. Hindi pwedeng senador ka ng republika, pero ang dating mo, senador ka lang ng isang pamilya. Senador ka lang ng iyong kaibigan dahil utang na loob at kung ano man ang mga dahilan. Hindi po maganda, hindi ba? Well, ito pong isyong ito, trabaho lang po, walang personalan sa aking puntingin.
maging marunong tayong lahat ng mga Pilipino. Ang init ng issue at panahon ngayon, because si Duterte ay nakulong, hindi ho yan dapat ginagamit. Dahil yan naman ipinakulong, hindi ho ibig sabihin yan, guilty na eh. Siya ipinakulong dahil bahagi ng proseso, ang warrant of arrest, para magkaroon ng trial, para bigyan siya ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanyang sarili sa international court. Trabaho na yan ng kanyang mga abogado kung paano siya idepensa. Pero hindi trabaho ng mga politikong gamitin siya para sa interes ng mga politikong makakuha ng boto ngayong papalapit ng eleksyon. Nakakulong na yung tao, ginagamit pa ninyo. Di ba ang kailangan ng dapat ibigay kay Duterte kung talagang kayo ay maka-Duterte o mahal nyo ang dating Pangulo, suportahan siya sa maraming bagay. Financial support, pambayad sa abogado, moral support. Pero ang nakikita ko po sa kasalukuyan, ginagamit niyong propaganda, ginagamit niyong issue para magalit ang tao sa gobyerno at sa palagay niyo ay makukuha niyo sila para iboto kayo. Sandali. Hindi po maganda yan. Ano pong inyong masasabi? Please like, share ang video ito para po makarating sa iba. Nag-o-observe lang po ako. Walang personalan, issue lang. Okay? At entitled ang lahat ng Pilipino dito at sa abroad mag-obserba ng kasalukuyang political exercise at estado ng ating bansa under President Marcos. Kaya lang nga po, wala na silang ibang paraan kung hindi magpaawa. Kasi doon po sa usaping katotohanan, talong-talo sila. At hindi po nila maluloko ang mga ICC prosecutors, mga judge doon, hindi po nila maluloko. Hindi po ubra ang kanilang mga paawa, epek at ang kanilang mga marites at fake news. Kaya po, dito sa Pilipinas, ang gagawin nila, puro paawa, puro fake news, at puro pagkuha ng simpatya. Itong si Bongo, saka itong si Bato na mga nag-meltdown sa ginanap na rally nila doon sa Liwasang Bonifacio, yan po ay pagpapatunay lamang na hindi po natin sila senador. Sila po ay senador ni Digong. At ang kanila pong loyalty ay kay Digong, hindi po sa taong bayan. Kasi, paano makakapagsilbi ng maayos ang isang senador na ang ginagawa ay gumagawa ng batas for legislation, pero sila mismo hindi nila alam na ang isang tao ay lumalabag sa batas. Dahil sila po ay mga bulag at mga nakatakip ang kanilang mga tenga sa katotohanan na si Digong ay marami pong nalabag na batas. Hindi po sila willing na gumawa ng batas para makakuha ng hustisya or magkaroon ng mga rules, mga batas na susundin ang taong bayan. Ang kanila pong kagustuhan ay ang batas ay mabaluktot para pumabor sa kanilang Panginoon na si Digong. Diba? Kaya po, isa na po itong napakagandang senyales para sa ating mga Pilipino. Mag-isip-isip po tayo. Pagdating po ng May 2025 election, sana po ay maisip ninyo na napakahirap po magkaroon ng ganitong senador na hindi po nagsisilbi sa bayan, kung hindi nagsisilbi para po sa isang tao lamang. Nakakasawa na. Hindi na po maganda. Diba? Nakatutok sa atin ang foreign media. Nakatutok sa atin ang mga investors. Nakatutok sa atin ang mga turista. Paano tayo pupuntahan ng mga turista kung merong mga ganitong politiko na nagyayaw-yaw, nagngangaw-ngaw, nagsasalita ng hindi maganda laban sa ating gobyerno? Paano tayo papasukan ng mga investor kung makikita nila na mismong mga legislators natin ay mga walang modo, walang respeto at binabaluktot ang binabaluktot ang batas para lamang pumabor sa kanilang anito? Paano tayo?
Paano tayo makakakuha ng suporta sa international community pa? Paano pa tayo makakakuha ng suporta at tulong? Mga mutual na pakikipag-ugnayan. Kung makikita ng ating mga kaibigang nasyon na mismong mga senador pa po ang siyang nagtatanggol sa isang tao na mayroong pinakamatinding kaso ngayon sa buong mundo. Diba? Nakakadiri po na mayroon po tayong Senado na mayroong mga ganitong tao. Dati ang Senado, pag binanggit mo, Senado, kagalang-galang. Napakataas ng tingin ng taong bayan. Respetado. Pag sinabi mong Senado, Blas F. Ople. Kaya nga yung building ng Senado pinangalan sa dakilang Bulakenyo na senador na si Blas F. Ople. Bakit? Kagalang-galang. Ngayon, kapag ikaw binanggit Senado, nako, Robin Padilla. Bongo. Bato de la Rosa. Nakakadiri. Dati pag binanggit mo Senado, Miriam Defensor, Juan Clavier, Edgardo Angara, Chopisto Gingona, di ba? Alam mo yun, talagang maipagmamalaki mo talagang masasabi mo, magagaling to. Masasabi mo talagang napaka-decente ng Senado. Ngayon makikita mo senador nagsasalita ng BS, nagwawala parang batang naglulupasay. Yung ba gusto niyo senador? Diba? Sus Mariosep, naku po. Talaga naman pong pinakita na nila ang tunay nilang anyo. Wala po silang pagmamahal sa bayan. Ang kanila pong pagmamahal para lamang sa iisang tao, iisang pamilya. At yan ay sa mga Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa ating kaibigan, Sir Mike Abe. Support nyo po, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Huwag nyo kakalimutan. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Maging maingat po kayo sa pagboto sa darating na May 2025 election. So yun lamang po, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.